Kabanata 4541. Marami akong ginawa para sa pamilya, ngunit hindi mo ito nakikita. O sa halip, hindi mo lang aaminin ito sa unang lugar. Sa iyong mga mata, palagi akong magiging walang kwentang ka-live-in-in-law. Gusto mong pag-usapan ang tungkol sa konsensya. Anong biro? Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa Golden Sands. Ako ang nagbalik ng pera ng ika-9 na sangay. Ako ang nagligtas kay Mandy pagkatapos niyang madroga. Iniligtas ko ang bawat isa sa inyo noong muntik na kayong mamatay sa food poisoning. Nakipag-usap ako sa nasira na rebulto ni Simon sa Geomancy Market. Pinalabas din kita sa kulungan. Ito ay higit pa sa sapat para mabayaran ang anumang pabor na ginawa mo sa akin noon. At saka, hindi naman kayo ang dapat kong pasalamatan. Si Lola Zimmer ang nagligtas sa akin. Nagpakita ng mapaglarong mukha si Harvey York. Naaalala mo lahat ng utang ko sa iyo. At nagbubulag-bulagan ka pa sa lahat ng ginagawa ko para sa iyo. Dahil masyado kang mababa ang tingin sa akin, magsimula tayo ulit. Wala na akong pakialam sa utang ng ika-9 na sangay. Ihihinto ng Golden Bank ang pagpopondo para sa inyo. Natatakot akong ibalik mo ang kompensasyon ni Mr. Bolton at ang Cinder Coin din. Sa palagay ko ay gustong-gusto din ng pulisya na muling imbestigahan ang insidente ni Lola Bolton. Tama, pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Tungkol sa Sky Corporation, Kaizen Group, at Hearthstone Corporation. Ang mga kumpanyang ito lahat ay nasa malalim na kasangkot sa akin. Dahil hindi mo tatanggapin ang tulong ko, kailangan ko lang bawiin silang lahat. Ang mahinahong salita ni Harvey ay sapat na para tumagos sa puso ng sinuman. Hindi lang si Gabriel Lee, maging si Lillian Yates ay nagpapakita ng lubos na kakilakilabot na ekspresyon sa sandaling ito. How dare he say something like that? How dare he? Malamig na tumawa si Anita Jean na parabang hindi niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Magsalita ka na parang may talent ka talaga, Harvey. Kahit ikaw talaga, hindi ka ba natatakot na sabihin namin kay Mandy ang sitwasyon? Kapag nalaman niyang sinasaksak mo siya sa likod kung kailan ang iniisip niya ay ang iyong muling pagpapakasal. Sa wakas, pupuntahan niya si Silas. Kapag nangyari iyon, walang kahit anong pagmamakaawa ang gagana sa kanya. Ano ang kinalaman ng aming negosyo sa inyo? O sinasabi mo bang natatakot ka? Sa wakas naiintindihan mo na kaya ako nandito dahil sa kanya. Walang sino man sa inyo ang magkakaroon ng karapatang magsalita ngayon kung hindi iyon ang kaso. Nanginginig ang mga mata ni Lillian. You're crossing the line, you bastard. Anong silbi nang sabihin mo ang lahat ng ito ngayon? Nagpakita ng kalmadong mukha si Harvey. Dapat mong malaman kung nalampasan ko ang linya o hindi. At saka, hindi ako lalampas sa anumang linya ng mas mahusay kaysa sa iyong makakaya. Pinilit mo akong gawin ito. Kung tutuusin, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa pamilya Zimmer, ang ginawa mo lang ay hindi sila pinansin. Since that's the case, why would you care about all this then? Bakit mo sasabihin sa akin ang lahat ng ito ngayon? Mali ba ako? Si Lillian at ang iba ay galit na kumikibot ng kanilang mga mata. Nais nilang makipag-usap para sa kapakanan ng kanilang pagmamataas. Pero natigilan sila sa harap ni Harvey. Harvey, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Kumulabog ang puso ni Harvey bago siya lumingon. Biglang sumulpat si Mandy Zimmer. Nakasuot siya ng mabulaklak na damit, na tila isang namumulaklak na liryo sa hangin. Tila malungkot si Mandy Zimmer nang tumingin siya kay Harvey York. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Harvey. Mabagsik na ekspresyon ang ipinakita ni Harvey sa kanya. Fine, I'll do it kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, wala nang next time. Pagkatapos, bumalik si Harvey sa loob ng kanyang BMW. Sandaling nag-alinlangan si Thomas Burton bago tuluyang pinaandar ang sasakyan. Gustong magtungo ni Harvey sa airport ngunit kinaway niya ang kanyang kamay para iliko ni Thomas ang sasakyan. Naniniwala siya na naroon ang pamilya Zimmer para sunduin si Cynthia Zimmer. Marami pang gulo kung pupunta rin siya doon.
Nang sinubukan niyang tawagan si Cynthia, nagpa siyang magpadala ng isang text at ipahinga ang kanyang mga mata pagkatapos na malaman na ang kanyang telepono ay naka-off pa rin. Medyo matamlay si Mandy nang makita niyang umalis si Harvey sa eksena sa labas ng sasakyan. Alam niyang mahal pa rin siya ni Harvey. Kung hindi yun ang kaso, hindi niya sana ganoon kadaling binitawan si Anita Jean. Sabi nito, ang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala ay tumitimbang pa rin sa kanyang puso. Bastos. Yung walang utang na loob na bastos. Damn him. Bulag kami kahit para tulungan siya noon. Lumapit si Lillian Yates bago tumitig sa BMW habang nagngangalit ang mga ngipin. Huwag mo nang isipin ang lalaking iyon, Mandy. Ang mga walang utang na loob na tulad niya ay dapat itapon. Maraming isda sa dagat. Sa wakas titigil na si Harvey sa pagbibiro sa amin basta naiintindihan mo yan. Huwag kang malungkot, Mandy. I'll find you a better man. Kung ayaw mo kay Silas, si Blaine na lang ang kukunin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Si Blaine ang kahalili ng pamilya John, ang young master ng isa sa nangungunang 10 pamilya. Pagsisisihan ni Harvey ang lahat ng ginawa niya kapag ginawa mo. Pwede mo siyang ilabas once and for all kung gusto mo. Damn that bastard. Sa tingin ba niya ay talagang kahanga-hanga siya? Dumura si Lillian sa lupa. Ang isang iniingatan na tao ay hindi rin magtatagal. Hihintayin ko na lang siyang gumawa ng kalokohan. Malamig na tumawa si Anita. Tama, sa kung anong meron ka, makukuha mo kahit sinong lalaki na gusto mo. Hamak na tao lang si Harvey na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Ano pa bang magagawa niya? Kung hindi ka pinilit sa ikasyam na sangay, madali lang siyang patayin gamit ang iyong mga daliri. Hindi pa huli ang lahat para maghiganti, Mandy. Naka-cross hand si Gabriel Lee na may bastos na tingin sa mukha. Ang mga kasuklam-suklam na tao ay palaging mahuhulog sa madaling panahon. Malamig na bulalas ni Gabriel. Tiyak na hindi magiging interesado si Kyrie sa kanya ng matagal. Nagtitikim lang siya, sisipain si Harvey sa isang tabi kapag tapos na siya. Kapag nangyari iyon, dadating siyang umiiyak sa pamilya. Huwag mo na lang siyang pansinin pagkatapos nito. Kung hindi, aayusin ko ang mga score sa bawat isa sa inyo. Nagsalita si Gabriel na parang isang profesional dito. Huwag kang mag-alala, Mandy. I'll stand up for you for this. Tinakpan ni Anita Jean ang kanyang magandang mukha sa matuwid na galit. Wala akong pakialam kung sino ang kasama niya. Wala rin akong pakialam kung anong background at kapangyarihan niya. Babayaran ko siya sa pagsampal niya sa akin ng ganyan. I'll be meeting up with my friend soon. Sisiguraduhin kong tuturuan nila ng leksyon ang walang kwentang karumihan na iyon. Kinagat ni Anita ang kanyang mga ngipin. Siya ay kabilang sa pamilya Jean. Kahit na halos hindi siya itinuturing na kamag-anak, marami pa ring mga kabataan mga master na handang i-back up siya. Siyempre, kailangan pang bayaran ng kaunting presyo. Tama na, malungkot na wika ni Mandy Zimmer. Hindi mo ba nakikita na binibigyan na tayo ng respeto ni Harvey? Lalo lang natin siyang magagalit kung patuloy tayong maghahanap ng gulo. Mas lalo lang mapahamak ang pamilya. At saka, binigaw natin siya dati. Tulungan mo lang ako dito, pwede ba? Nagkatinginan ang pamilya bago nagsalita si Lillian Yates. Fine. Pakikinggan ka namin. Hindi na natin siya guguluhin pa. Ilalagay namin ang lahat ng aming pagtuon sa ikasyam na sangay. Nagpadala na ang pamilya Jean. Magpapadala sila ng mga tao para i-assess ang iyong mga nagawa sa katapusan ng buwan. Kung hindi ka makaabot sa kanilang pamantayan, malamang na kumuha sila ng ibang tao na papalit sa iyo. Kailangan mong gawin ang iyong makakaya, Mandy. Sa iyo nakasalalay ang kabuhayan namin. Maraming pag-aari ang pamilya Jean. Hindi natin basta-basta masisira ang lahat. Iginala ni Lillian ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Kung hindi mo kayang harapin ito ni Silas, gagawin ko ang lahat para makasama si Blaine. Kapag kasama siya, hindi magiging mahirap para sa atin na umangat sa kapangyarihan sa pamilya Jean, lalo pat pumasa sa pagtatasa. Tama na, inay. Walang magiging problema dito. Inis na inis si Mandy kay Lillian.
Agad siyang pumasok sa loob ng kanyang pulang Ferrari pagkatapos noon. Sa Fortune Hall, tumingin si Harvey sa mga taong may madilim na mukha, kasama sina Rodney Foster at Reese Foley, bago siya bumantong hininga. Siya ay nagkaroon ng walang choice kundi tumulong. Alas 6 na ng gabi, pero 80% lang ng mga customer ang naasikaso. Ang mga customer paminsan-minsan ay pumipila rin, na lalong nagsiksikan sa mga tao. Matapos makita ang pagod sa mga mukha ni Rodney at Castile Foster, sinabihan sila ni Harvey na magpahinga muna nang umupo sila ni Castile sa front desk. Nagplano si Harvey na palakihin ang kanyang reputasyon. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng mas magandang pagkakataon si Blaine John na magpakita. Siyempre, may pagkakataon na hindi na siya magpapakita. Ngunit kailangan niyang maging matyaga upang makahuli ng ganoon kalaking isda. Nang halos tapos na si Harvey sa paggamot sa lahat, maririnig ang malakas na hiyawan ng may 100 mga customer ang itinulak sa isang tabi. Tumabi, lahat gumalaw. Pumasok ang isang grupo ng mga mabangis na nakasuot ng damit. Maliwanag, sila ay mga dalubhasang martial artist. Sinabihan sila ng ilang mga customer na sundin ang mga patakaran, ngunit lahat sila ay sinampal sa isang tabi. Napakunot-noo si Harvey York nang makita ang isang dalagang naka-tracksuit na nagtutulak ng wheelchair. Isang malungkot na mukhang matanda ang nakaupo dito. Bakas sa mukha niya na may masamang enerhiyang nakapaligid dito. Nakasimangot si Castile Foster nang tumayo siya sa harapan. Sino kayong mga tao? Hindi mo ba alam na dapat kang tumayo sa likod ng linya? Kumunot ang noo ng dalaga. Nabalitaan kung mayroon kang Auguste dito. Malamig niyang bulalas. Natigilan si Castile. Paano mo nalaman yun? Likas niyang tanong. Mabuti, pinandilatan ng dalaga si Castile. Tama na ang usapan. Hindi mo ba nakikita ang tatay ko ngayon? Ilabas ang Auguste. Kapag medyo mabagal ka, gibain ko ang lugar na ito. First time ni Castile na makakita ng ganyang walang sense na tao. Bakit ibibigay na lang namin sayo ng ganyan? Bulalas niya na malamig na tumawa. Kapag hindi mo ilabas, sasampalan kita maldito ka. Tuluyan nang ang hinamak ng dalaga ang payat na pangangatawan ni Castile. Bilasan mo, bibigyan kita ng 3 minuto. Kapag hindi mo na ilabas ang Auguste at lumala ang sumpa ng tatay ko, papatayin kita. Ikaw, malamig na tumitig si Castile. Kahit ano ka pa dito, hindi ka dapat kumilos ng ganito. At saka, ang Auguste ay walang kinalaman sa inyo. Anong karapatan mong hingin yan? Tumigil ka na sa kakasiga. Nagpakita ng malamig na ekspresyon ang dalaga bago ibinaybay pasulong ang likod ng palad. Nakaramdam ng matinding sakit si Castile sa mukha niya habang umuurong ng ilang hakbang. Ibinaba ni Harvey na tumutulong sa mga customer ang kanyang libro bago sumimangot sa dalaga. Tinakpan ni Castile ang mukha niya. How dare you? Galit na pinapagalitan ng ibang mga customer ang dalaga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Fortune Hall ito. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo dito. Si Castile ay apo ni Master Foster. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paghampas sa kanya ng ganoon? Lahat ng mga geomancy shop ng Golden Sands ay agad na i-blacklist ka sa kanyang salita. Ang geomancy arts ni Castile ay hindi kasing husay ng kay Harvey, ngunit nagsimula siyang umunlad sa lahat dahil siya ay isang masipag na alagad. Natural na galit ang mga ito matapos siyang makitang nataman. Narinig ni Cliff Saban at ng iba pa ang kaguluhan bago lumapit na may dalang mga bakal na paniki. Hinaway-kaway ni Harvey ang kanyang kamay, senyales na umalis na ang iba. Nais niyang makita kung ang mga taong nagdudulot ng kaguluhan ay kadalasang kikilos ng ganoon o kung sinasadya silang ipadala dito. So ano, napangisi ang dalaga, kahit na nakatayo siya dito, ako, si Shay Gibson, ay hindi magpipigil kung patuloy niyang sasayangin ang aking mapahamak na oras. I'll beat the shit out of him kung gusto ko. Hindi mahalaga kung si Rodney Foster ay isang dalubhasa sa geomancy o hindi. Sa mata ni Shay, ang tunay na kapangyarihan lang ang may ibig sabihin. Shut the fuck up right now.
Tili ng mga kasama sa paligid niya sabay turo sa mga customer sa paligid ng lugar. Papatayin namin ang bawat isa sa inyo kung patuloy kayong tatanggi. Galing kami sa Heaven's Gate. Sa tingin mo ba ang karumihang tulad mo ay makakalaban sa amin? Ang mga tao ay nagpakita ng mapagmataas na hitsura, na para bang ito ang pinakadakilang karangalan na maging bahagi ng sagradong pagsasanay sa martial arts sa lupa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4545. Ano, nakuha na ba ng pusa ang dila mo? Walang kwentang dumi. Matapos marinig ang pangalang Heaven's Gate, maging ang mayayaman at makapangyarihang mga tao sa paligid ay likas na tumigil sa pagsasalita sa kanila. Natural na alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Si Castile Foster ay nagpapakita ng bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sumimangot din si Cliff Saban. Alam niyang hindi madaling kalaban ang mga taong nauna sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang sangay ng Heaven's Gate ng Golden Sands ay pinamamahalaan ng pamilya Gibson, isa sa hermit family ng lungsod. Maraming Budokan ang itinayo sa ilalim ng kanilang pangalan. Ang lahat ng mga alagad ng mga Budokan ay mga nakakatakot ngunit mga masasamang tao. Ligtas na sabihin na ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalaban sa kanila. Bukod pa rito, si Quill Gibson mismo ay isang tao na nagpo-proteksyon sa kanyang mga tao. Siya ay maninindigan para sa kanila kahit na sila ay tama o mali. Sinabi ng alamat na siya rin ang pinakamalakas na martial artist sa Golden Sands. Maging ang pamilya Patel at ang pamilya John ay hindi maglalakas loob na labanan si Quill maliban kung sila ay desperado na. Sasabihin ni Cliff na ang nasa wheelchair ay walang iba kundi ang tiyuhin at kanang kamay ni Quill, si Darwin Gibson mismo. Dalubhasa daw siya na kayang makipaglaban sa 100 tao. Isa siyang King of Arms. Marami siyang mga alagad na pawang mga mahuhusay na manlalaban din. Laking gulat nitong makita siyang nakaupo sa kanyang wheelchair. Mabilis na ibinalita ni Cliff kay Harvey ang lahat bago niya hiniling na makuha si Kellan Ruiz. Pagkatapos ng lahat, ang Newgate Chamber of Commerce ay nagsisilbi sa Heaven's Gate. Kasama si Kellan dito, sina Shay Gibson at Darwin ay malamang napipigilan ang kanilang sarili. Umiling si Harvey bago tumigil si Cliff sa pagdayal ng numero. Quill's people. Interesting, sabi niya habang nakapikit. Ang pamilyang Gibson ang tanging pamilya na hindi niya nakilala. Maghahanap na sana siya ng pagkakataon, ngunit nagpakita sila sa kanyang pintuan ng walang pagsisikap. Walang pagdadalawang isip, tumayo si Harvey habang pinupunasan ang kamay ng wet wipes pagkatapos makipag-usap sa customer. Sinasabi ko ulit sa iyo ito, dalhin mo sa akin ang Auguste ngayon din. After seeing the entire crowd shocked, nagpakita si Shay ng proud look, na para bang siya ang amo dito. You better start listening. Huwag mo akong galitin. Masama kung mangyayari iyon. Ang mga kasama sa likod niya ay malamig na tumatawa habang naglalabas ng nakakatakot na aura sa hangin. Tuluyan na silang hindi pinansin ni Harvey bago naglakad patungo kay Darwin at kumuha ng ilang sulyap. Ang iyong dugo ay ganap na hindi gumagalaw, ang iyong mga panloob na organo ay nasira, at ang iyong buong katawan ay kinakain ng enerhiya ng kasamaan. Kung tama ang hula ko, siguradong natamaan ka ng binaluktot na palm ng corpse walkers. Iyon ang dahilan kung bakit ang napakalaking masamang enerhiya ay natipon sa iyong katawan ngayon. Wala kang lakas na natitira sa iyong katawan. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang gumalaw sa iyong wheelchair. May matinding sakit tuwing gabi, para kang nilalamon ng buo ng langgam. Ang modernong gamot ay ganap na walang silbi laban dito. Kaya nga may nagrekomenda sa iyo na alisin ang sumpa ng isang Geomancy Treasures, tama ba ako? Ano? Gulat na gulat si Shay at ang iba pa nang tumingin sila kay Harvey. Hindi nila inaasahan na makikita niya siya sa kanyang pagsusuri. Ang lalamunan ni Darwin ay paminsan-minsan ay gumagawa ng mga kakaibang ingay ng pagmumog. Maingat niyang itinaas ang ulo, at hindi makapaniwalang tumingin kay Harvey. Hindi niya akalain na magiging ganito kahanga si Harvey.
Ako ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa buong lungsod. Kung hindi ko masabi ang isang bagay na kasing simple nito, wala akong right to open up the fortune hall, sabi ni Harvey, na mahinahong pinunasan ang kanyang mga daliri. Can you deal with this? Sinukat ni Shay si Harvey. Bilasan mo na kung kaya mo. Kung hindi ka, tumigil ka na. Ngumiti si Harvey, na hindi sumagot. Oo, magiging madali para sa kanya na harapin ang ganoong bagay. Siyempre, halos imposible para sa iba na gawin din ito. Naisip ni Shay na si Harvey dahil walang sinasabi si Harvey, wala siyang lakas para tumulong. Naghanap na sila ng kanyang ama ng maraming kilalang doktor. Sa sandaling napagtanto nila kung ano ang kanilang kasama sa pakikitungo, ipinakita nila ang parehong eksaktong ekspresyon. Hindi siya naniniwala na si Harvey ang talagang pinakamahusay na eksperto sa geomancy ng lungsod. Stop yapping and get out of here already if you can't deal with it. Naiinis na si Shay. And bring out the Augusti, already. Maaalis agad ang evil energy sa tatay ko. Napangiti si Harvey. Tama ka dyan. It does a pretty good job. Ibigay mo, kung gayon. Kailangan natin. Pwede bang bilasan mo? Pananagutan mo ba kapag napilayan ang tatay ko? Naririnig mo ba ako? Sinama ng tingin ni Shay si Harvey. Don't you dare deny that you don't have the Augusti. Alam namin ang tungkol dito. Huwag mo kaming subukang lokohin sa pamamagitan ng paglabas ng iba pang mga bagay, o alinman. Mayroon kaming mga larawan ng hiyas. Walang paraan na magkamali kami. Pagkatapos ng malakas na pagbabante kay Harvey, malamig siyang tumawa. Akala niya hindi nito ibibigay sa kanya ang hiyas. Lahat ng kasama niya ay nakatingin kay Harvey na may mabangis na ekspresyon. Mukhang pupunitin nila ang kabuuan kung hindi ibinigay ni Harvey ang Augusti. Mayroon akong Augusti dito, sabi ni Harvey na naka-cross arms. Pero that's a priceless artifact. Bakit ko ito ibibigay sa'yo in the first place? Anong ibig mong sabihin, bastard ka? Ito ay tungkol sa kapalaran. Kung mapapagaling ng Augusti ang aking ama, kung gayon ito ang kanyang kapalaran. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon si Shay. Kinuha mo ang hiyas mula sa aking ama, ngunit tinatanong mo ako kung bakit kailangan kong magkaroon nito. Ikaw sa lahat ng tao ay dapat malaman ito. Naiinis si Castile. Kumusta naman kayong mga walang hiya? Sigaw niya. Kukunin mo sa amin ang Augusti dahil lang doon. Ang aking Panginoon ay gumastos ng $1.5 milyong para lamang dito. Anong karapatan mong alisin yan? Nakikita ko ngayon, sabi ni Shay. Pera lang naman ang gusto mo diba? Sabihin mo lang, maaari kitang bigyan ng pera, ngunit huwag mong asahan na makipagtawaran pa. Ang mga bagay na nakatali sa kapalaran ay hindi dapat nasusukat sa pera. Mababaliw ako kung bumili ako ng isang bagay na pag-aari ng aking ama noong una. Bam! Hinampas ni Shay ang isang $10 na perang papel sa mesa. Consider this a tip, mayabang na sabi niya. Ngayon, sapat na ang pagyap-yap. Ibigay mo ang hiyas ngayon din. Malamig na tumawa si Castile. Kahit na ang mga taong nauna sa kanya ay mula sa Heaven's Gate, hindi niya maiwasang kutsain ang mga ito. Galit ka ba? Panunuya niyang sabi. Gusto mong bilhin ang hiyas sa halagang $10. Magnakaw ka na lang. Ano ba ang punto ng pakikipag-usap sa unang lugar? Tama na ang kalokohang ito. Angal ni Shay. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng mga bagay? Nagbago ang kanyang ekspresyon, at pinalipad niya si Castile sa isang sipa. Napasandal siya sa ilang upuan at lamesa, nakakakilabot ang ekspresyon niya. Ito ay isang malaking gulo. Mabilis si Cliff at ang iba pa na tumakbo pasulong para buhatin siya pabalik. Malamig na tinitigan siya ni Harvey. Pumunta ka sa lugar ko para lang nakawin ang mga gamit ko at bugbugin ang mga tao ko. Ano, galit ka ba? Si Shay ay nakaramdam ng sobrang hiya. Kapag hindi mo ibibigay ang hiyas, babuliin ko rin ang lahat ng mga paa mo. Sanay na siyang kumilos ng mayabang kasama ang mga mabangis niyang kasama. Hindi ko ibibigay sa'yo yan, sabi ni Harvey. Ngunit mayroon akong isang bagay na kasing ganda. Handa ka na ba?
Humakbang siya pasulong, saka inihampas ang likod ng palad niya sa mukha ni Shay. Bam! Ang kanyang buong katawan ay pinalipad, at hindi man lang siya makareact sa sampal. Oh! Napasigaw siya sa sakit, at napasandal sa mesa. Nahulog ang mga tasa at plato sa mesa, na nagkabasag-basag sa kabuuan ng sahig. Nagkapira-piraso rin ang marmol sa mesa. Dahan-daang gumapang si Shay, at tinakpan ang mukha niya. Nagtakbuhan din ang mga kasama niya na sinubukan din siyang tulungang makatayo. Sinamaan niya ng tingin si Harvey, na puno ng galit ang mga mata at pagpatay na layunin. Isang hindi masabi na nakakatakot na aura ang lumabas sa kanya. Maging ang mga dalubhasang martial artist ay hindi maiwasang manginig ng maramdaman nila ito. Nang makita ang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, mabilis na nagtago ang mga tao doon. Ikaw ay nasa malalim na problema. Sigaw niya, kung hindi mo ibibigay sa akin ang hiyas, ibaba mo ang karatula, at basagin mo ang kamay na ipinatong mo sa akin. Pipolayan ko ang bawat tao sa mapahamak na lugar na ito. Pagkatapos nito, susunugin ko lahat. Nagtawanan ang kanyang mga kasama niya habang inilalabas ang kanilang mga sandata, na handang lumaban anumang oras. Ang lahat ng mga customer ay tumakbo palabas ng lugar, at natatakot na masangkot. Pumunta ka dito dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Hindi ka man lang mukhang humihingi ng tulong, sabi ni Harvey. Sa tingin mo ba palengke ito? O sinasabi mo na pagmamayari mo ang bansang ito? Magnanakaw ka ng mga bagay kapag gusto mo, at bubugbugin mo ang mga tao kapag nagsasalita sila laban sa iyo. Ang Fortune Hall ay hindi isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit hindi ka basta-basta maaring maglakad lang dito at gawin ang anumang bagay. Sa anumang kaso, sinampal lang kita bilang kabayaran sa ginawa mo kay Castile. Walang emosyong ipinakita si Harvey. Simula nang mamatay ang tatay mo, hindi na kita pahihirapan. Pero hindi rin kita tutulungan. Isama mo ang mga tauhan mo, at umalis ka na. Putol ni Shay, pahirapan ang mga bagay. Sa tingin mo may karapatan kang gawin iyon. Hindi lang ikaw, kahit 100 ka pa hindi mananalo laban sa hinlalaki ko. Sa tingin mo ba naniniwala ako na maililigtas mo ang aking ama? Isa ka lang paipong bata na walang alam. Sa sobrang galit ni Shay natawa siya. Buong-buo ang tingin niya kay Harvey. I'm giving you one more minute. Iabot ang Augusti, at humingi ng tawad. Kung hindi, alam mo na kung ano ang mangyayari. Lumakad siya pasulong, pagkatapos ay pinalipad ng sipa ang mesa sa kanyang harapan. Nabasag ang mesa. Ang ilang mga customer ay nasugatan ng mga labi, at nagmamadaling natisod palabas ng lugar. Takot silang masangkot at mamatay dahil dito. Ganun ba? Napangiti si Harvey. Humakbang siya pasulong, saka ibinaba ang palad. Ang bilis ng kanyang sampal ay tila hindi ganoon kabilis, ngunit para sa mga may karanasan, tila lumawak ang kanyang palad hanggang sa puntong ito na hindi maiiwasan. How dare you show off in front of me when you're completely talentless? Rolling Thunder. Masasabi ni Shay na nakakatakot ang sampal ni Harvey, pero natatawa pa rin siya sa loob. Iniisip ng isang dalubhasa sa geomancy na makakalaban niya ang isang profesional na tulad ko, dahil lang sa mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas. Anong biro? Si Shay ay isang bihirang eksperto mula sa sangay ng Golden Sands. Si Quill mismo ang nagturo sa kanya. Ang isang maliit na pritong tulad ni Harvey ay hindi kayang lumaban sa kanya. Walang pagdadalawang isip, agad siyang sumugod at ginamit ang kanyang killer move, ang Rolling Thunder. Ano? Pero nang makalapit na siya kay Harvey, nanginginig ang katawan niya. Nararamdaman niya ang isang hindi masabi na nakakatakot na aura na bumabalot sa kanya. Nanigas ang buong katawan niya at naglaho ang lahat ng lakas niya, na parang hayop na nakabangga sa mandaragit nito. Ang kanyang mga kamay ay hindi man lang nakagalaw. Wala siyang choice kundi panuurin ang pagmanhid habang sinasampal siya ng malakas ni Harvey sa mukha. Mag-ingat ka, bulalas ni Darwin. Sampal. Bago pa lumayo ang boses nito para maabot siya, naramdaman ni Shay ang matinding kirot sa mukha niya. Nanginginig ang buong katawan niya, at agad siyang pinalipad,
at hinampas ang isang bahagi ng tindahan na hindi pa napupuntahan dahil sa renovated pa. Bam! Nakatambak ang mga materyales sa gusali sa ibabaw ng kanyang katawan. Tumapon ang pintura sa buong katawan niya. Siya ay nasa isang miserableng tanawin. Naging malungkot ang tingin ni Darwin. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang kanyang anak. Kaya naman, hindi niya akalain na sa isang sampal lang ay may magpapalipad sa kanya. Ito ay hindi isang sneak attack, alinman ito ay isang patas na labanan. Kahit anong gawin ni Shay ay hindi niya naiwasan ang sampal ni Harvey. Nakakakilabot. Anong nakakatakot? Napanganga ang mga customer, at laking gulat nila sa husay ni Harvey. Walang nag-iisip na kaya niyang bumuo ng napakalaking suntok sa isang galaw lang. Okay ka lang, Shay. Isang grupo ng mga tao ang sumugod upang buhatin si Shay, na puno ng galos ang buong katawan niya. Malungkot na ekspresyon ng suot ni Darwin. Napag-isipan niya na si Harvey ay isang king of arms. Magagawa niyang durugan si Harvey sa kanyang kalakasan, ngunit sa ngayon. Pakiramdam niya ay sinasamantala siya pagkatapos na nawala ang kanyang kapangyarihan. Si Cliff, Castile, at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag nang makita ito. Gayunpaman, medyo nag-aalala din sila. Simula ngayon, si Harvey ay walang pagpipilian kundi ang labanan ng pamilya Gibson. With how that family did things, it'd be weird kung hindi sila magpapakita para gibain ang fortune haul pagkatapos nito. Ayos lang ako. Ayos lang ako. Malungkot na ekspresyon si Shay. Puno ng galit ang magandang mukha nito habang nakatitig kay Harvey. Hindi niya akalain na talagang kahanga-hanga si Harvey at sapat na matapang nasaktan siya. How dare you do this to me? Kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang lolo ko? Ngayon, masasabi niya na si Harvey ay isang lalaking may nakakatakot na husay. Ni isang sampal man lang mula sa kanya ay hindi niya nakayanan. Pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, gayunpaman, naniwala siya na si Harvey ay may kalamangan lamang dahil siya ay nakasnock up sa kanya. When she reached that conclusion, she wasn't that fear of him. Higit sa lahat, mayroon siyang quill na sumusuporta sa kanya. Nagkaroon siya ng buong lakas ng loob sa mundo para hamanin si Harvey. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang wet wipes, at mukhang kalmado gaya ng dati. I don't care who you are, malamig niyang sabi. Kung gumawa ka ng gulo sa fortune hall at saktan ang aking mga tauhan. Kung gayon kahit ang Diyos ay hindi makapagliligtas sa iyo. Markahan ang aking mga salita. Hindi lang ikaw, kahit kunin mo si Quill Gibson dito. Bubugbugin ko din siya. Nagkatinginan sina Cliff at ang iba pa. Iniisip nila ang pinakamasama. Si Harvey ay karaniwang hinahamon si Quill sa puntong ito. Sa paghusga sa kung paano kumilos si Quill, tiyak na darating ang isang malaking bagyo. Galit na nagngangalit ang kanyang mga alipores. Sila ay mga disipulo ng Heaven's Gate, at mga honorary na disipulo lamang sa ilalim ng mga budokan ng sagradong martial arts, ang lugar ng pagsasanay. Bagamat hindi nila maihahambing sa mga panlabas na disipulo, hindi pa sila nagdusa ng ganito sa kanilang sarili sa kanilang buong buhay. Galit na itinuro ng mga alagad si Harvey, handang maghagis ng kamay anumang oras. Hihihi, ang lakas ng loob mo. Marami akong kilala sa syudad, pero ikaw ang unang naglakas loob na kausapin ako sa ganitong paraan, singgal ni Shay. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo, na laging may ibang taong mas malakas kaysa sa iyo. Galit na galit si Shay. Hindi lang siya sinampal ni Harvey, kundi sinira pa niya ang nirerespeto niyang lolo. Dapat may death wish siya. Go! Break every single of these bastards' limbs. Pagkatapos nito, gibain niyo ang lugar. Makikita natin kung gaano siya katakot. Tumawa ng masama si Shay na para bang nasasabi na niya ang kapalaran ni Harvey. Kalimutan mo na ang pag-aaral mo, hindi mo man lang aaminin ang mga pagkakamali mo. Patay ka na rin sa pagkontra sa akin, sabi ni Harvey. Mukhang hindi ako dapat maging madali sa iyo, dahil lang sa babae ka. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Napabuntong hininga si Harvey, saka ibinaba ang palad. Bam!
Mas mabilis at mas matindi ang sampal ni Harvey kaysa kanina. Ano? Nagulat si Shay, at napagtanto niyang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada ang kanyang katawan, para bang nawalan siya ng kontrol sa sarili. Kabanata 4550. Sampal. Habang gulat na gulat pa si Shay ay dumapo na ang palad ni Harvey sa mukha niya. Isang hindi masabi na nakakatakot na enerhiya ang pumasok sa kanya kaagad pagkatapos. Ang lahat ng enerhiya sa loob niya ay nabasag sa isang iglap. Sinira ng enerhiya ni Harvey ang kanyang nerve system at pinigilan ang kanyang enerhiya at naging baldado siya. Wala na ang martial arts niya. Napaatras siya ng ilang hakbang at napaluhod sa lupa. Napuno siya ng lagim. Gusto niyang kalabanan muli si Harvey, ngunit nakaramdam siya ng kahinaan na parang nilalagnat siya. Ang takot ay tumama sa kanyang puso, na karaniwang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa kanyang martial arts. Napuno siya ng kawalang paniwala. Galit na galit siya na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Harvey. Anong ginawa mo sa akin, bastard ka? Harvey crossed his arms pagkatapos niyang panasan ang kanyang mga daliri. Wala lang. Napilayan lang kita. Ngayon, isa ka na lang ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Hindi naisip ni Harvey na gumawa ng ganito sa isang taong umaabuso sa kanilang lakas sa regular na mga tao, mas magiging mabuti ang mundo. Ikaw, pinilayan mo ako. How dare you? Paano mo nagawa? Si Shay ay may baluktot na hitsura sa kanyang mukha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang patayin si Harvey. Nagawa niyang madapa sa lupa, ngunit nanginginig ang kanyang katawan, at muli siyang bumagsak. Si Shay, na noon pa man ay ipinagmamalaki ang sarili bilang isang nangungunang alagad, ay napuno ng galit. Natitiyak niyang may kakayahan siyang maging alagad ng Heaven's Gate, ngunit baldado na siya habang siya ay abala sa pagpapakita. Anong biro? Baliw ka, bastard ka. Galit ka. How dare you do this to Shay? Gusto mo bang mamatay? Napuno ng galit ang mga kasama niya, at sinugod si Harvey habang nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Bam, bam, bam. Sinipa ni Harvey ang bawat isa sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Sa loob lamang ng 1 minuto, lahat sila ay pinalipad. Hinawakan nila ang kanilang mga paa, nawalan ng lahat ng lakas upang lumaban. Ni hindi sila makaipon ng lakas para gumapang sa lupa. Si Shay ay nagalit, gusto niyang tumayo para mapatay niya si Harvey, pero hindi niya magawa. Mabangis din ang ekspresyon ni Darwin. Nakangangalang ang kanyang mga ngipin, dahil siya mismo ay walang lakas para igalaw ang kanyang mga ngipin lalo't pa ang sariling katawan. Sa isang lugar tulad ng Golden Sands, naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Kalaban mo ang pamilya Gibson at ang Heaven's Gate. Naisip mo na ba ang kahihinatnan kapag nagpasya kang gumawa ng gulo dito? Nakangiting tanong ni Harvey, how dare you ask me in the first place? Hindi talaga gusto ni Harvey si Darwin. Maaaring napigilan ni Darwin ang kanyang anak na magdulot ng napakalaking kaguluhan. Sa halip, nagpasya siyang hayaan siyang tumakbo ng ligaw at sisihin dito si Harvey. Higit pa rito, siya ay malinaw na magarbo at hindi matiis. Parang tatay, parang anak na babae. Ito ay iba. Kinikit ni Darwin ang kanyang mga mata, hindi nagbibigay ng diretsyong sagot.